So may mga hinahanap akong gusto kong makita. Wala dito. Pero yung hindi ko inaasahan, nandito, gagaya ni Miguel. Sabay tago eh. Amen. Praise God. So talagang mahal natin ang Panginoon. Amen po ba? Sino po nagmamahal sa Panginoon? Okay. Salamat po sa ating Panginoon sa kagalingang pinagkaloob niya sa atin. Amen? Sa mga nakaranas ng mild stroke, nakaranas ng init ng ulo, hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa init ng ulo talaga. Di ba? Anyway, ako po, nung isang linggo po, not this Thursday, 2 Thursday ago, may nangyari po sa bahay namin, napagdiskitahan ko ang timba, puting timba sa kwarto namin, dahil nga si Sister Tess, yung mga, totoo yung sinasabi, Pastor eh, ilang oras lang paglalaba eh. Pero yung pagtutubi, 40 days talaga mahigit eh, no? Bago matupi. Na? Ba't kaya ganun? So, na nagtutupi si Tess, yung aming mga timba nando sa kwarto, sobrang init. Lagi kami nasa taas ni Blake, nando kami sa kwarto nagkukulong. Nakaharang yung timba. Sabi ko nung umaga, sabi ko rin nung hapon, Pastor, sabi ko rin bago maggabi, pakitabi na ang hindi mo ginagamit na timba. Kasi nandun yung mga tutupiin eh. So nung gabing magstay na kami sa kwarto, nandun pa rin si timba. Ayun po, ako na po naglagay sa banyo. Hinagis ko nga lang. Yung paghagis ko, may kasama nga lang gigil. Tumama sa dingding. Bumalik sa pool. Bumalik. Sabi ni Tess, karma ka ngayon. Namagalang po siya. Di ko naramdaman. Alam niyo po yung pinaka-dulo sa timba. Yung pinaka-dulo sa baba. Di ba tigas nun? Sa dinami-dami ng tatama, yung pan tumama. Dahil nga gigil ako, di ko ramdam yung sakit. Pero yung sabi ni Tess, alala, bumano na yung mo, bumubukol na. Hindi ko siya pinansin. Tapos naalala ko yung blood clotting. Kasi may kasama kami sa Saudi, sa pagmamadaling sumakay sa bus, nauntog. Ganun na ganun sa akin. Nabukol lang, pinabayaan niya. Nung hapon, bigla na lang natumba. Nag-blood clot, dumiretso sa utak, blood clotting. Ang tawag doon? Internal blood hemorrhage, ganun. Medyo nag-alala ako. Hindi ka nga inatake sa puso, doon ka naman tumama, di ba? So, takbo ako ng ospital. Itong doktor, ayaw maniwalang hindi ako naipagsuntukan. Yan, laki mong yan, hindi ka naipagsuntukan. Sabi ko na lang sa kanya, meron po kasing unggoy. Ayaw bigay yung balde. Hinampas sa akin. O sige, magkwento ka pa ng iba pang kwento. Hinantay ko yung tunay na kwento. Ito nga po, hinagis ko nga po yung balde. Hindi, may kasuntukan ka. Sige na nga, may kasuntukan. O, tama, sino kasuntukan mo? Yung balde nga. Sabi ko, pagtindi ng doktor na to, ano po bang gusto niyong palabasin? Kasi yung gigil, aminado po ako dyan, ang gigil ako sa balde. Hindi ito sa tao. Hindi po, kako, yung balde nga, kulit itong doktor na to. Gamutin mo na lang ako. Tapos, ato matindi, pastor. Maganda, pinisil pa. Hindi ko alam. Tinignan ko siya eh. Sabi niya sa akin, ba't kaya titig mo? Pwede po ba pisilin ko rin mukha mo? Sabi ko, Dok, namamaga, pinisil mo pa. Kasi hindi ka umaaray. Ibig sabihin, baliwala yan. O sige pala, aray. At tingin sa amin, mga dami pa naman din pasyente, ang kulit-kulit namin dalawa. Ayun po, sabi sa akin, in 3 days, sabi sa akin, kapag nasusuka ka ba? Sa pampindot nyo, masusuka na po ako, sabi ko. Nahihilo ka pa ba? Pag di mo ako pinauwi, lalo ko mahihilo. Hindi kita makausap ng matino. Kasi gininon mo eh. Di ba? So anyway, ayun po, kinabukasan, ganun na ako. Kala mo may black eye. Pinabinigay ko kay Pastor Dave. Sabi ko, Pastor, di ako makakaano. Anyway, praise God, gumaling na po. At pag nakikita ko yung balde, pag nasa CR ako, nakaupo sa trono, nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko sa kanya. Anyway, ito pa pinamagan natin pang kakausapan natin. Pinamagatan po natin itong maging alisto. O be alert. Okay?
Ang church po, hindi lamang po tayo lagi sa mga pagpapala, sa mga paala. Ito po, paalaala po uli ha. Anyway, wala na po tayong kwentuhan. Diretso na po natin dahil mahaba-haba po ito. Sandali muna. Nandito yung mga nagluto kanina. Luto na po yung pagkain natin. Praise God. Kain na tayo. Bigla akong ginutom. At Matthew chapter 13 verse 24. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang pamagat po ng ating pag-usapan is maging alisto o be alert. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Okay, naghasik, naghagis, nagtanim ng mabuting binhi. Meron bang masamang binhi? Ano? Ano daw? Buto pinag-uusapan? May buto palang gumagawa ng masama? Nag-almusal ka na ba? Tawag nga kayong barangay. So, mamaya po sasabihin ko po kung ano ibig sabihin itong mabuting binhi sa kanyang bukid. Next. Isang gabi, gabi. Habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at nagbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan ng may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sabagot siya, alam ng Lord o alam nung maghahasik. Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa kamalig. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So, pag-usapan lang muna natin ito, tapos pupunta na po tayo sa gusto ko po sabihin. Balikan natin. So, ang bukid o ang maghahasik ay ating Panginoon. Tama po ba? Ang bukid, ang earth, tayo, sanlibutan, sangkatauhan. Yung mabuting binhi, the good news. Yung Bible, yung magandang balita, yan yung inihasik sa atin. Yung kaaway, tinamay katabi mo. Tinamay katabi mo, sabi mo, bati tayo ha. Kaya maging mabuti ka ha. Okay. So, dito po alam natin kasi Bible na pinag-usapan natin, sinasabi rito, ang Panginoon ang siyang naghasik, tapos yung kaaway si Satanas. Ito po, tingnan nyo yung logic, tingnan nyo yung sabi ng mga tao na, or yung mga utusan, bubunutin na ba namin yung damo? Para nga naman mawala yung mga damo. Pero bakit inalaw nung maghahasik? Wag na muna. Diba kung talagang ikaw ay nagtanim, kaya nga naglalagay ka ng abono Diba? Para mawala yung mga peste or yung mga damong ligaw ba tawag doon? Mga damong ligaw. Pero pansinin po ninyo dito, inalaw, hayaan nyo lang. Tsaka na natin sila paghiwalayin pag lumaki na sila. Kasi nga naman habang maliit pa, baka pati yung mabuting binhi may sama. So anyway, sabi, isang gabi. Ano ba meron pag gabi? Ha? Yun. Natutulog ang mga tao, tiwasay, mapayapa. Di po ba? Ang mga mahihirap, nakataas ang paa pag kumakain. Pag natulog, kahit bukas ang bintana, walang papasok. Bakit? Walang makuha sa kanila Pero ang mayayaman,
Ang daming kandado, may security guard pa, at may mga aso pa, ang babait ng mga aso. Di po ba? Tama? Pero sa gabi, marami pong nangyayari. Sa gabi, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga magnanakaw na pumasok sa bahay natin. Sa gabi, maraming nangyayari tulad ng may nangyayari sa labas. Sa gabi, may nare-rape, may time na nagkakasuntukan, yung mga nagiinuman, nagkakapikunan dahil sa My Way, di ba? Yung kantang My Way. So maraming nangyayari sa gabi. Pero most of the people, tulog. Tulog. Pero sa gabing iyon, yung gabi na yung panahon na yon, doon pumapasok si Satanas. So anyway, sino po dito, yung totoo yung totoo, nakaranas o nakararanas, sarap ng tulog mo, tapos ginising ka ng Panginoon. Yung totoo yung totoo. Gusto ko po makita mga kamay. Okay. Hindi porkit hindi nagtaas ng kamay, walang kwenta, hindi po. Sa mga nagtaas ng kamay, anong ginagawa nyo? Yung dito, mababait yung dito. Nagpe-pray. Yung nasa likod, yung mga iba, copy-paste, nagpe-pray. Tama po ba, nagpe-pray? Tama po yun. Alam yung bakit? Mga kapatid, ganito po. Masarap matulog sa gabi. Lalo na't naka-aircon. Katabi mo naghihilik. Sarap sa bayan. Sarap matulog. Pero pag ginising ka ng Panginoon, please, ako po'y nakikiusap sa inyo. Bumangon ka. Tanungin mo, Lord, ang sarap ng tulog ko. Ginising-gising mo ko. Kung alam ko lang gigisingin mo ko, hindi ako tuminom ng pampatulog. Alam niyo bakit? Alam niyo po kung bakit? Lalo na po sa panahon natin ngayon, end times. Ginigising ka ng Panginoon, manalangin ka. Sometimes hindi mo na alam may papanalangin mo. Pero once na ibuka mo ang bibig mo, yung ginawa natin, nagtangs tayo, merong spiritual battle na nangyayari. Doon sa panahon natin, sa atin, dito sa lugar natin, gabi. Sa kabilang side ng mundo, umaga. Isipin niyo po, may nangyayari sa gabing iyon, maaaring sa kapitbahay mo, o maaaring sa iyo mismo, maaaring sa mga kamag-anak mo na nasa ibang lugar, may nangyayari. Merong nangyayari physically, pero ang tinutumbok ng Panginoon, spiritually. Amen po ba? Manalangin ka, please. Manalangin ka, Lord. Di ko alam papanalangin ko. Naipanalangin ko na kanina eh. Subukan mo lang. Tanks ka lang. Tanks ka lang ng tanks. Habang nagtatanks ka, humihina ang pwersa ng kaaway. Okay po? Hindi ko po kayo tinuturuan na tumayo at sumigaw ka, wala na sa pangalan ni Jesus. Lahat titirahin mo, pati si Satanas. Hindi po. Manalangin ka lang. Isa ka sa ginamit ng Diyos para mapalakas kung sino pa man yung nakararanas ng trahedya, hindi mo alam may palubog na barko. Pero dahil may, pagpalagay natin 300 plus, mahigit, ang pasahero ng barko o mga tripulante nandoon. Dahil sa merong isang born again, hindi lumubog yung barko. Or lumibog bang yung barko, ligtas lahat ng mga tao. Because of that, born again. Bakit siya naligtas? Dahil ginising ka ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Ginising ka ng Lord para manalangin. Kasi, kapag ikaw naman may mangyari sa'yo, manggigising din ng Lord para manalangin para sa'yo. Amen po ba? So, pag ginising ka ng Lord, umihi ka muna. Ihi ka muna. Nakaihi ka na paghiga mo, hindi na ako makatulog. Tapos nagagalit ka, bakit? Ilan taon ka na ba? Pag senior citizen ka na, talagang ang sarap matulog. Ang bilis matulog. Ang bilis mo rin magising. Alala ko po, kaya nga po ako pumapayat dahil nga po sa laging nagigising na madaling araw. Pero hindi ko po pinagmamalaki yun.
Kasi nung ako nakakarinig sa ibang tao na ganyan, sabi ko, ay yabang naman ng taong to. Lagi na lang yung sinasabi na nanalangin siya. Ngayon na ako na nakararanas. Bakit ko sinasabi? Kasi mararanasan nyo rin. Amen po ba? Gigisingin ka ng Lord. Manalangin ka. Manalangin ka. Lord, ay panalangin ko. Naulitin ko. Hindi. Magtangs ka. Alam mo, habang nagtatangs ka, mayroong ipapaalaala sa iyo ang Panginoon. Mayroong ipapakita sa iyo senaryo ang Panginoon. Magfo-focus ka doon. Amen po ba? Ang talagang dapat nating ang ipanalangin po, yung mga tao na makilala ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Yung mga kaaway mo, yung mga nakapanakit sa iyo, panalangin mo na makasama mo sa langit. Dahil kung hindi, magsasama kayo sa impyerno. Bakit? Kasi galit ka pa rin sa Kanya. Amen po ba? Tama po ba? Kaya nga, sa gabi, marami ang nangyayari. Sa gabi, maraming naglalasing. Tulad nung kay Noah. Di ba si Noah? Sabing ganun, naglalasing ang mga tao, nagkakasiyahan, maya-maya biglang dumating yung baha. Nung si Noah bumaba, para sila'y bigyan ng babala, tinatawanan siya. Yung iba, buti nga iba, nakaakyat pa ng bundok para lang kumatok sa kanya. Na? Alam mo yung kanta ng mga bata? Yung ano yung kantang yun? Si Noah'y gumawa ng arko. Tama ba yan? Sabi asawa ko. Sa ulo ng asawa ko yun eh. Tapos nung kumatok, tapos hindi, akala mo kanta lang yun, akala mo story lang yun sa Bible. Kapatid, pag nangyari sa atin yun, huli na, nasa impyerno na tayo. Kaya please, magising tayo. Amen po ba? Amen po ba? Okay. Kapag ginising ka ng Panginoon, naalala niyo si Samuel? Di ba? May narinig siyang boses. Tumakbo siya kay Eli. Eli ba? Eli? Eli, no? Eli. Eli sa Tagalog, Eli sa English. Sa Bisaya, Eli. Na? Akala niya siya, nagtumawag. Sabing ganun. Hindi kita tinatawag. O, tulog. 3 beses. Nung 3 beses na sabi ni Eli, o ni Eli, sige, matulog ka uli. Pag ginising ka ng Panginoon, tanungin mo siya, Panginoon, nandito po ako nakikinig. Ano pong gusto niyong sabihin? So the same thing din sa atin, Lord, ginising mo ako. Ano pong gusto niyong sabihin ko? Ano pong gusto niyong gawin ko? Amen? Anong ginawa? May sinabi ang Panginoon kay Samuel. Hindi na natin pupuntahan, haba tayo eh. Ang sabi ganon, yung gagawin ng Panginoon sa pamilya, sa sambahayan ni Eli. At sinabi ng Panginoon, dahil hindi niya inawat ang kanyang sambahayan, nalapastanganin ako. Mananagot sila. Yung parusa. Ikaw si Samuel, sasabihin mo. Di ba hindi? Tama? Na? Sometimes meron nire-reveal ang Panginoon sa atin. Itong taong to, kailangan to, sabihan ko na to eh. Noong araw, ganyan ako. Para akong si autocorrect sa text. Ganun. Pero, na-realize ko, nasasaktan yung mga tao. Mali yung approach ko na para bang very righteous ako. Na para bang ang banal-banal ko. Kaya ginagawa ko, Panginoon, ikaw na lang kung mausap sa Kanya. Inutusan ng Lord, inutusan din. Ikaw na lang, Lord. Ayokong magalit siya sa akin. So, sinong pinlist natin? Ang tao, hindi ang Lord. Amen? Nung isang gabi, or Friday, may lumapit sa akin. Paglapit sa akin, hindi ko na siya pinagsalita. May sasabihin ako sa iyo, ay maraming tao. So, ang naging madaldal yung daliri ko. Akin ang cellphone mo. Basahin mo. Nagulat siya. Ayun na. So, ganun na lang po. Pag tinawag kita, sinabi kong, usap tayo. Pag sinabi ko pong, usap tayo, dalawa lang po yan. May pinapagawang Panginoon sa inyo o may pinapaalaala ang Panginoon sa iyo. Amen? Itong week din na to, may tumawag sa akin. Pastor, pag-interpret ng panaginip, nag-self-interpretation siya. Ang saya-saya niya. Kasi according sa panaginipan niya, yung pandarayan ng kaaway, yun ang ginawa niya. Hindi ko alam yung nag-self-interpretation siya. Kaya sabi ko sa tao, bigyan mo ako ng hanggang bukas.
Kaya mong alamin ko sa Panginoon. Sabi ko, ayoko magkamali ng interpretation. So nagpe-pray ako ng madaling araw, merong magulo, merong hindi malinaw. So nung tumawag yung tao sa akin, sabi ko, bigyan mo pa ako ng isang araw. Pero i-voice record mo, padala mo sa akin. Pag-aaralan ko, sabi ko. Idudulog ko sa Panginoon. So, nakalimutan ko na. Pero ang ginawa ko, nung nag-text na siya, sabi ko, sandali lang ha. So binalikan ko, sinulat ko na. According sa niya, sinulat ko na. According sa interpretation ng Panginoon. Nung binanggit ko, yung ngatal ng panga niya, yung pananalita niya, damang-dama ko. Tapos umiyak siya, sabi niya, hala, pastor, kung hindi mo sinabi sa akin yan, nalinlang na ako, ito na yung gagawin ko dapat. Kasi according to sa panaginip, akala ko ito na yun. Sabi ko, ang panaginip, kaya nga panaginip eh. Ang panaginip po, minsan meron panaginip, ang tawag ko doon, random na panaginip. Wala lang yun, napanaginipan mo lang. Kasi bago ka natulog, nag-i-imagine ka, gusto mo yung ganun mangyari. Napapanaginipan natin. Pero may panaginip po na may tao na hindi mo naman kilala or may tao na matagal mo nang hindi siya nakakausap or hindi mo naman siya pinapansin sa buhay mo, biglang nagkaroon ng ganun. Minsan, sa panaginip, sinasabi ng Panginoon, winawarningan ka, sabi mo ang taong ito, sabihan mo yung taong yan, o kaya ikaw mismo mag-ingat ka. So sabi ko, ang panaginip mo, sa panaginip kasi hindi, yung nakikita mong tao, yun na yun eh. Yung nakikita mong sitwasyon, yun na yun eh. Hindi po. May mga signs po yan. So nung interpret ko, sabi niya, totoo po ito. Ilang oras na lang, mag-agree na siya. So ayun, natuwa siya, nanginginig siya, sabi niya, Pastor, sandali lang. Kinuwento niya na yung pangyayari. Sabi ko, kaya pala ako gulong-gulo kasi hindi ko alam yung pangyayari. Pero anyway, eto, ganito, warning ng Lord sa'yo. Sa tuwa ng tao, nagkita kami kahapon. And habang nagkukwento siya, ang sarap ng pagkain namin, hindi ko na-enjoy. Ikaw kaya kwentuhan. Di ba? Puro sama ng loob, kakainin mo, crispy patas. So yung sama ng loob niya, sumama rin ang loob ko. Hindi ko ma-enjoy yung crispy pata eh. So nung nag-pray na po kami, naging maayos na po, pagdating sa bahay, in-enjoy ko. Yung crispy patang makunat na. So anyway, balik po tayo. Naalala niyo po si Pedro. Nung siya ay, hindi na rin po natin pupuntahan, kukwentuhan ko na lang po. Nung siya po ay pupugutan na ng ulo kinabukasan, di ba? Sabi ganon, siya ay mahimbing na natutulog. Alam mo si Pedro bukas pupugutan na, alam niya pupugutan siya. Nakatulog pa. Na? Puntahan natin yun. Yun lang part na yun, Acts chapter 12. Nasa verse 4 yata yung verse 5. Engineer Ruther, ikaw ba yan? Hindi ka gumagalaw. Hindi ikaw? Okay. Pagkatagip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantay sa 4 na pangkat ng tika-4 na pag-4 at balak ni Herodes na iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro samantala ang iglesia na may. Sino iglesia? Ha? Sino iglesia? Ni Kristo. Ang mga kapatiran, grabe ay taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. So si Pedro, alam niya na mga kapatiran nananalangin. Kaya nga meron tayong brigada, di ba yung ating chat. Pastor, please pray for, mga kapatid, pinagpipray natin. Siya nga po pala si Hope Jemima, no? O Jemima Hope. Hope Jemima. Yung pong pamangkin ni Pastora Stella sa Masbate na naisugod po last week pa yun eh. Naisugod po kasi taga Masbate sila, tumawid sila ng dagat, barko, punta po sa
Legazpi ba? Albay, sa Albay. Hindi, yun din yun eh. Albay, Legazpi, Albay. Yung hospital po doon. Dahil yung bata, ilang buwan pa lang, baby, butas ang puso. Sasabi sa akin ni Tess, Love, naalala mo noong 2012 may pinag-pray kang butas ang puso. Nung bata, bukas mamamatay na siya. Tapos nagkaroon ng miracle. Sabi ko, titingnan ko siya. So, anong gusto mong gawin ka? Punta ako na Albay. Nauna. Sabi niya, sinasabi ko lang sa'yo, pwede na may panalangin, di ba? Hindi kasi kala ko gusto mo puntahan ko. Pupuntahan ko talaga. Di ba? Gala mo din, no? Okay na po siya. Amen? Nakauwi na po sila kahapon sa Masbate. Amen? Palapakan natin ang Lord. That is because, syempre, kapangyarihan ng Panginoon, pananalangin ng mga kapatiran. Amen po ba? Kaya, Pastor, thank you daw po. Siguro naman nag-ano sa inyo, nagme-message si Stella sa iyo. Kaya Ha? Pinag-pray, di ba? Oh, noong Sunday, pinag-pray siya. Okay. So anyway, taimtim na nananalangin. Okay, next. Nang gabing iyon, natutulog ang Pedro. Bukas pupugutan na siya. Natutulog ang Pedro. Ikaw nga, darating lang si Bombay bukas eh. Hindi ka na makatulog eh. Puro kasi nungalingan. Anak, pag dumating si Bombay, sabi mo, wala ako dito, ha? Eto, ayan ang pupugutan na. Pero natutulog. Natulog. Siguro dahil sa pagod, no? Parang yung doktor ko, nasabi sa akin, dahil matigas ang ulo ko eh. Naunawaan ko yung doktora ko eh. Sa ano na lang sa akin, sige na. Kainin mo na lang yung mga gusto mong kainin. Total, doon ka naman babagsak eh. Di ba? Hindi ka na mapigilan eh. At least namatay ka, nakain mo yung gusto mong kainin. Di ba? Kaya nung nagkikita kami, pag kami nagkikita, buhay ka pa. Talagang lakas mo sa Diyos, may pinapagawa ang Diyos sa'yo. Nakita niya ako, payat na. Aba, pumayat ka. Sabi ko, Dok, nakakasawa din pala kumain. Amen, no? Kaya kung ako, merong ano lang dyan, yung gulay na ayaw ko, sa harapan ko, yung kakainin yan, ayoko nga eh. Anyway, nakita niyo po, ng gabing yun, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal, nakagapo siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harapan ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan. Inulit lang natin eh. Next. Walang ano-ano'y. Gabi yun ha, gabi, natutulog. Walang ano-ano'y ang isang anghel ng Panginoon ulit natin? Isang anghel ng Panginoon. Lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalagang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Next. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Magbihis ka. Magsuot ng sandalyas. Sabi nakaubad siya. Magbihis ka, magdamit. Tapos pinagsandalyas pa. Alam niyo kung bakit? May espalto na ba nun? Ikaw kaya patakboy na matulin tapos bato-bato yung lalakaran mo. Kaya grabe ang Lord eh. Pag may inutos sa'yo, kumpleto na eh. Nag-gets niyo? Lalabas siya, malamig, magbihis ka. Magsandalyas ka. Sabi At ganun niyang ginawa. Ng kanyang ginawa, sinabi pa sa kanyang anghel, magbalabal ka. Kasi nga malamig sa labas, no? So, kapag ikaw sinabihan ng Panginoon, punta ka doon, kasapin mo sila. Provided ng Lord lahat yan. Amen? Pamasahe mo, panggasolina mo, pati panggasolina sa tiyan. Provided yan. Amen po ba? Nawa niyo po? Kaya hindi tayo nagsasolicit as much as possible. Hindi tayo nagsasolicit. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo nanghihingi sa mga tao para lang magawa natin yung project natin. Hindi. Ang Lord na nagsabi niya, magpo-provide siya. Tama po ba, Pastor? Ang dami natin mga ginawa po, nag-provide ng Lord. Amen? Amen po ba? Noong anniversary, maraming tumulong sa atin. May mga binigyan tayo ng letter. Dahil kasi, nung mga nakaraan ng mga anniversaries natin, marami ang tumulong, marami nagbigay. Kaso dahil nga sa meron tayong programa, meron tayong ginagawa, yung supposedly na kanilang naitulong sa atin, dapat yun naayos natin eh. So napunta sa ibang di ba? So inayos po ng Panginoon. Kaya ayun nasaan tayo nung February, ng anniversary. Saya, di ba?
Gusto niyo pong ulitin uli yun? O sa Sunday na? Amen ka agad eh. So ganun po, magbalabal ka at sumunod sa akin. Next. Sumunod niya si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring yun. Akala niya yung nananaginip lamang siya. Alam niyo kung bakit? Ikaw si Pedro, pagod na pagod ka, binugbog ka pa. Patang-pata ka. Kami kahapon ni Tess, nagpunta kami kasi pinatint namin yung sasakyan na pinahiram sa amin na basa. Pinatint namin sa Pampanga. So after that, maaga na tapos, hindi namin naasahan. So sabi ni Tess, Love, punta tayo ng SM o kaya sa Marquee. Sabi ko, mas malapit yung Clark doon sa pupunta natin mamaya. So, ang galing ng Panginoon, Pastor eh. Yung dati namin pinagpaparkingan, medyo malayo yun sa loob ng building. Naalala ko, sabi ko, parang magbabalay na lang kami, car balay. Ganun. Hindi po yung balay, hindi yung gano'n. Yung iiwanan mo sa tao yung susi mo, bahala sila mag-park. Hindi ka problema. Natawa si Lovely. Nakita mo na nagbalay si Pastor? Nagbalay ako noon. Balik, buto ko. Ang hirap-hirap pala, no? Kaya ayoko na. So anyway, yun, tinuro sa akin kung saan magpa-park. Nakakatuwa kasi, Pastor, yung mismong pinagparkingan namin, yun na yung pintuan ng SM, tapos doon lang din yung pupuntahan namin. Galing ng Lord, no? Pero alam nyo, kahit po kakunti lang yung nilakad namin, inatake po ako kahapon. Inatake ako, sabi ko. Ba't ganun? Naghanap. Lumapit na ako doon sa isang IS. Sabi ko, bro, meron ba kayong upuan dito? Tapos nakita niya ako, sabi, saan namumutla kayo? Napawis kayo. Nga po eh. Sabi, may kasama po ba kayo? Ayun, ako, iniwanan ako. Ayun yung naglalakad doon. So, naupo ako. Tapos sabi ko, ba't ganun? Kako, aircon na dito. Tapos sabi ni Tess, sabi ko paggalaan, okay ka eh. Tapos ngayon, tingnan mo, kaya mo ba? Kaya ko. Hindi, namumutla ka. Kaya ko nga. Para, ang point ko doon is, hindi ako naglaad ng malayo. Siguro kung tumawid pa ako ng building, wala na, taranta ng Tess. Kaya nga, nag-provide ng Lord ng lahat-lahat, katulad po nito. So, akala niya nananaginip lamang siya. Pagod na pagod siya. So, kahapon nga, kaya ako kinuwento yun, yung kahapon, dahil kagabi, tulog gabi ni Tess. As in, tulog talaga ni Tess. Nag-alarm ng alas 5 dahil nga mag-prepare ako. Mabuti nga, hindi ako natutulog eh. Si Tess patang-pata. Sabi ko, bakit kaya? Alala ko yung pagod namin. Ito pa kaya? So, hindi niya alam kung nananaginip pa siya o ano. Next verse. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal. Tingnan niyo po, yung mga dangers, patatahimikin ng Lord yan. Magawa lang ng Panginoon yung pinapagawa niya sa'yo. Ililigtas ka ng Panginoon. Amen? Ligtas sa Panginoon. Pero may matatutulog, apat-apat, mayroon sa bantay sa harap, mayroon pa sa pintuan. Ang dami pa, mga nalampasan nila. Verse 11 na, verse 11. Okay, balik ko na. At ito'y pagkaraan nila sa isang kalye, so nasa kalye na sila. So ibig sabihin, nasa kalsada na. Kalsadang walang spalto, kalsadang walang semento. So anong meron doon? Meron bang equipment nung araw para ipatag yung ano? So may mga batong matutulis to, matatalas. Tama? Tama po ba? Kaya nakasandalyas. Galing ng Lord, Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Tapos ito, next. Noon natauhan si Pedro kahit sinabi niya. So ngayon, ang point ko po dito, gabi yun. Kasarapan ng tulog. Ginising ng Panginoon. May pinagawa. So ganun din po sa atin, kahit anong sarap ng tulog natin, gising tayo. Pag ginising ka ng Lord, huwag kang magtaka. Bata pa ako, hindi pa ako tulad ni... Yun na yun, di ba? Na mahanginan lang, tulog. No? Makaramdam lang ng lamig, tulog. Ako po gano'n, makaramdam ng lamig, tulog. Kaya nga pinaglalabanan ko eh. So anyway, pag ginising po tayo, manalangin tayo. Ha? Amen po ba?
Yung panalangin na yan, mahalaga yan sa Panginoon. Kasi meron kang nililigtas o meron ginagawang Panginoon. At ikaw din, hindi mo alam yung sinakyan mong jeep, maaksidente na. Pero dahil may nananalangin doon sa kabilang side ng mundo na natutulog ang mga tao, tapos nananalangin, naligtas ka. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? So mananalangin na po tayo pag ginising tayo. Amen. Okay. So next, okay na pa tayo doon. Okay na tayo doon. So, ang point ko po dito, ang message natin is, ang pamagat, maging alisto. Bakit? Connect natin doon sa binasa natin kanina, na nung gabi may dumating na magnanakaw at naghasik ng masamang damo. I-apply natin sa church. Dito sa church, sabi ng Lord, may mga tao dito. Nataniman mo ng magandang balita. Ito ang doktrina. Ito yung according sa word. Pero may dumating. Ayun, nag-iingay. Sino yun? Lucas, tumahimik ka, ha? Si Lucas ba yan? Pag hindi ka tumahimik, sasakalin ko nanay mo. Pastor yan, paglaki. Ayaw niya? Ha? Ayaw niya? Ayaw. Ang laki ng pangarap mo sa anak mo, no? Nag-amen si Lucas, eh. Pastor daw siya, eh. Asa tayo? Asan ako? Ano yung huli ko sinabi? Maliban kay Lucas? Diba na-distract ako? So dito, narinig natin ng magandang balita. Amen po ba? Tapos biglang may dumating. Hindi, mali si pastor. Ang alam ko, ganun yan. Pag hindi tayo aware doon at pinapabayaan natin yung tao na magsalita tungkol sa hindi tugma sa sinasabi ni pastor at nag-agree ka, ayun na yun. May masamang damo na nailagay si Satanas. Lalago yun. Or lalala. Kalahati ng church, hindi agree kay pastor. Sa parte ng kung ano man yung area na pinag-uusapan. At doon manggugulo si Satanas. Pero ano sabi kanina? Hayaan mo lang tumubo. Ibig sabihin, sige lang. Ang mga taong nakakilala sa Panginoon nung tinanggap natin, ang katalinuhan, karunungan ng Diyos nasa atin. Amen po ba? Binigay niya sa atin. Nabasa natin ang word. Pag may narinig tayong kakaibang katuruan at hindi na sinasabi ni pastor, ginrab mo yon, tama ka. Hindi mo kinonfirm kay pastor, unless na kinonfirm mo sa kanya, pastor, parang hindi ako agree sa sinasabi mo, eh. Tapos nag-usap kayo, napialawanag sa'yo maigi, naintindihan mo, okay yon. Pero yung hindi mo kinausap si pastor, pinakinggan mo isang tao, yun. Yung may naghasik ng masamang binhi. Tapos, yung sinabing, hayaan mo silang tumubo. Pag mag-aani na, sabi ng Lord, di ba, pag mag-aani na, pag sama-samahin nyo, bigkisin nyo yung masamang damo. Tapos sunugin nyo yung mga yan. Ibig sabihin, dito sa church, may maniniwala sa ganong doktrina na, ganito nga yun, eh. Nalala ko, may na-meet ako na tao. Once saved, always saved siya. Ay malupit yung kaya yung kay, asa ba si Bongs? Itong mga batang ito. Nasaan si Bongs? Sa taas? Okay. May na-meet siya, mga doctors of divinity. Ito, katuruan. Hindi mo na kailangan humingi pa ng tawad sa Panginoon. Minsan ka lang humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawag ka na. Yun na yun, pinatawad ka na niya. Hindi mo na kailangan humingi. Naniniwala ka doon? Binabaliwala mo, hindi mo ini-enjoy yung grace ng Lord sa'yo. Grabe, no? Alam mo naman si Bongs, pagkausap mo yan, Bible, talagang sabi gano'n sa kanya, umahanga sa kanya, eh. Nung nakaraan, nagkita sila uli. Sa SM daw, sabi. Friday yata. Nakita siya. Tapos kasama na yung mentor, yung pinaka-mentor. Eto, kailangan mo siya makausap. Alam mo, ang galing mo, eh. Kaya lang, natutunan mo, mali, eh. Mananagot ka sa Diyos, mali tinuturo mo. Sabi ko sa kanya,
So pag kinukwento niya sa akin yun, may gigil ako eh. Kasi naranasan namin yun nila Pastor Joel eh. Ako mismo, noong 2012, magkakasama kami sa grupo ng mga pastors. Kaya nga umalis tayo sa kagrupo nila eh. Hindi tama yung magkakaiba ng paniniwala pero magkakasama tayo. Hindi body of Christ yun. Bakit? Kasi hindi nagkakasundo sa paniniwala. Now, may nakausap ako, nagpupumilit sa akin na pag tinanggap mo ang Diyos, ang Panginoon, ligtas ka na. Totoo yun. Totoo yun. Ano man mangyari sa'yo, sa heaven ka. Pero pag nabutan ka ng Lord, nasa gitna ka ng kasalanan, yung kapatawaran na binigay niya sa'yo noon, nung tinanggap mo siya, yung kasalanan mo noon pa, ito'y mula ka ng bata, hanggang dito, na nakilala mong Panginoon. Lahat ng mga kasama na yung pinatawad ng Panginoon. Tama? Tama? Tama po ba? Nung humingi ng tao sa Panginoon, tinanggap mo siya, born again ka na, ligtas ka. Lahat yun. Yung kasalanan mo mula nung bata ka, borado na yun. Tama? Pero habang nabubuhay ka, habang tinatahak mo ang pagpunta doon sa habang buhay, doon sa walang hanggang habang buhay, yung pagkamatay mo, kinuha ka ng Lord. During that time, mula nung natanggap mo siya, kailangan mo pa rin manatiling banal. Be holy for I am holy. Mamaya matatakil natin yan. Hindi po kasama yun sa pinatawad. Ang pinatawad dahil may ginawang kasalanan. No? Marian, pinapatawad na kita. Pastor, bakit anong ginawa ko? Kasi bukas may gagawin ka sa akin. Pinapatawad na kita. Ganun ba yun? Ang pinatawad, yung may nagawa. Tama po ba? Kung walang nagawa, wala ka patawaran. Walang patatawarin. Kasi okay na eh. Nag-gets niyo po? So sabi ko doon sa pastor, ganito na lang po. Sabi ko sa pastor, hindi tayo naniniwala sa opinion ng tao. Pero, dahil tinatawag mo akong pastor, halimbawa tayong dalawa. Ikaw, naniniwala ka na kahit magkasala ka pa, sa heaven pa rin ang punta mo kasi pinatawad ka na eh. Naabutan ka ng Panginoon, namatay ka, na nagsusugal ka, o kasama mo yung kalaguyo mo, sa sobrang excitement mo, namatay ka, gano'n, tas heaven ka. Dalawa tayong namatay. Yun ang paniniwala mo. Paniniwala ko, living a holy life. Pag nasa harapan tayo ng Diyos, yung paniniwala mong sa heaven ka pa rin kahit may kasalanan ka, nagkasala ka, pumasok ka sa heaven dahil totoo yun, ako ba hindi makakapasok sa heaven? Na namumuhay na may kabanalan? Papasok ako, ikaw ang nagkasala, nakapasok, ako pa kayang hindi nagkasala. Tama po ba? Tama? What if, pagdating natin ganun, mali ka, saan ang punta mo? What if mali ka? Hell. What if mali ako? Heaven pa rin ako. Kasi I live a holy life eh. So kung ikaw mali, na sinasabi mo sa heaven ka pa rin papasok, dahil yun ang paniniwala sinabi sa atin, sa heaven ka pupunta. Pag balik ka, saan punta mo? Sa hell ka. Eh ako, whether tama ka o hindi, papasok pa rin ako. Bakit? I am living a holy life. So I will not risk, hindi ko itataya ang kaluluwa ko sa ganyang klaseng katuruan. Sabi ng Bible, magsisi. Sabi ng Bible, maging banal. Tama po ba? Ito po ang JCM. Amen? Amen po ba? Nagkasala tayo bumaghapon. Nandito pa tayo sa katawang ito eh. Hindi tayo natawad sa Lord. Amen? Hindi ko sinasabing hindi ka na patatawarin ng Diyos. Hindi. Ang sabing ganon, sige nga, Hebrews 10:26. Hebrews 10:26. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan. Born again na tayo. Napatawad na tayo. At magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang handog na may alay pa. Paano may papaliwanag to? Wala nang handog may alay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So kailangan pa rin pala nakapatawaran. Tama po ba? Tama, no? Magkasala ka ngayon maghapon. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Lord. Pero pag naabutan ka ng Lord, sa paulit-ulit mong ginagawang yan, Englishin mo yan, Englishin mo, New King James. New King James, ang sabi? For if we sin willfully, yung sinasadya,
After we have received the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Yun na yun. Okay, magkasala ka, okay. Patatawarin ka ng Diyos, amen? Pero pag naabutan ka, nasa gitna ka ng kasalanan at hindi ka nakahingi ng tawad, yun. Kaya nga sabing gano'n, maging alert, maging alisto tayo. Amen po ba? Nag-get siya po? Palapakan natin ang Panginoon. Some of you maybe nag-iisip, parang tinuro na ni Pastor noong nakaraan yan. Yes, kami dito pa ulit-ulit. Di ba, Pastor Jimmy, Pastor Mario, Pastor Dave, at iba pa mga pastor, Pastor Alisa? Yung tinuturo natin dito. Paulit-ulit nating papaalalahanan ng bawat tao. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganung, Huwag po tayong maniniwala. Sige nga po, Hebrews chapter 12, verse 1. Dinidisiplina tayo ng Panginoon. Kaya tayo dinidisiplina, tinuturuan. Tagalogin mo naman. Sinisipon na nga ako, dudugo pa ilong ko. Yan. Kaya tayo tinuturuan, dinidisiplina ng Panginoon para tayo makapamuhay ng may kabanalan. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Amen po ba? Hindi na natin papaliwanag yan. Maliwanag naman po, di po ba? Talikuran na natin. Buong tiyaga. Meron sacrifice. May pagsasacrifice. Hindi sabi ka sakripisyo. Tinagalog. Bisaya. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ibig sabihin, nandito tayo ngayon. Buong tiyaga tayong gawin ito. Amen? Next. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Huwag sa taong nakakasira sa atin. Huwag sa taong stumbling block sa atin. Huwag sa taong pag nakita mo, naku, kumukulo na naman ang dugo ko sa taong ito. Huwag doon, kay Jesus. Si Jesus, sa tindi ng kasalanan mo, pinatawad ka. Yung taong yun, pinatawad din. Sino ka para hindi magpatawad? Amen? Di ba? Na? Naman si Pastor, laki ng butas ng ilong nito. May sipon pa, uhugin na, sipunin pa. Di ba yan? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya nagpinagmula ng kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Para sa iyo yun. Amen? Para sa atin. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Yung pagsasakripisyo niyang yun, nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Yung pagsasakripisyo mo bilang ikaw ay mananampalataya, kasama ka sa langit. Walang pagdurusa. Lahat ng kailangan mo naroon. Next. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tinis niyang pag-uusig ng mga kasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang tayo. Hindi pa humantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan, di ba? Hindi pa. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko. Nakatabi mo, anak ng Diyos yan. Amen? Huwag mo inaaway yan. Tingnan mo yung katabi mo, huwag mo inaaway yan. Tapos tingnan niyo ako. Bakit inaaway niyo ako? Ano ba kasalanan ko sa inyo? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Amen? At huwag mong mamasamain kapag ikaw ay didisiplina niya. Kapag dinidisiplina niya tayo ng Panginoon, naandyan si Satanas. O, tingnan mo, hindi ka mahal ng Lord. Sila pinagpapala, ikaw hindi. O, tingnan mo, sila, ang layo na nila sa ministry sa katulad mo. Yan si Satanas. Dinidisiplina ka ng Panginoon. Sasabayan ni Satanas yan. Umalis ka na dyan. Punta ka na doon sa once saved, always saved. Kahit magalit ka pa sa kanila, heaven ka pa rin. Hindi mo na kailangan magsisi. Isang beses lang. Yan po gagawin ni Satanas. No? Next. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga, so yung mga nakararanas ngayon ng pagsubok, katunayan na mahal ka ng Diyos. Amen? Dahil sa mga darating pang mga pagsubok na mas malala pa dahil hindi titigil si Satanas at agad hindi siya nagtatagumpay sa buhay mo. Tinitrain ka ng Lord. Tinitrain ka ng Lord na mapaglabanan mo yun.
Hindi mo pa man nararanasan yung pagsubok na yon, pero dito, naranasan mo na yon. Dahil pag dumating yung pagsubok na yon, panis. Amen? Wala to. Kaya nasipa mo na naman si Satanas. Bakit? Dahil nagtagumpay na naman ng Panginoon sa'yo. Amen? Victorious ka. Because your Lord is victorious. Amen? Sapagkat dinisiplina tayo ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So congrats kung pinalo ka ng Lord. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y napapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Pakitaas nga ang kamay dito ng mga tunay na anak ng Diyos. Praise God. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Sino? Tingnan mo ang katabi mo. Pinapalo mo ba anak mo? Sabi mo, pinapalo mo ba anak mo? Sabi ng iba, hindi. Bakit? Ang lalaki. Baka ako paluin eh. Next. Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Kasi bakit? Hindi kayo mahal, anak na kayo sa labas eh. Di ba? Eh, anak tayo ng Lord. Amen? Amen po ba? Taga-langit tayo. Sino po taga-langit dito? Praise God. Next. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Kasi nga nadisiplina tayo, di ba? Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu? Sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Next. Sa loob ng maikling panahon, didisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating kabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa pamamagitan nito napapakinggan natin ito. Itinuwid-tuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal na tulad niya. So kung banal ka, bakit ka umiinom ng alak? Bakit ka nagmumura? Ba't hindi ka humihingi ng tawad? No? Paano mo pag napainggan yung mga yon, yung na-encounter ni Bongs? Mawawala pagka-Kristyano mo. Baka kung ano mahawakan mo, hampas mo lala sa kanya. Tigas ng ulo mo. Bahala ka. Basta ako sa langit pupunta. Galit, Next. Next. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa. Di ba? Kasi bakit? Ang tindi ng pagsubok eh. Palala ng palala. Habang nasa pagsubok ka, ang nilalagay ng kaaway sa isipan mo, tama ka. No. Ikaw lang ang tama, yun mali. Na? Yan ang malipit na ginagamit ni Satanas. Yung mga taong kinaiinisan mo. Tanungin mo sarili mo, Lord, kinaiinisan mo ba ako? Ba't ako naiinis dun? Diba? Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit, pag nalampasan mo yan, kapatid, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. So doon pa rin tayo sa matuwid na pamumuhay. Ang dami may papakita sa mga taong yun, no? When it comes sa matuwid na pamumuhay. Amen po ba? Yung nasabi sa atin ng Panginoon, isa sa paraan ng matuwid na pamumuhay ay yung wala kang galit sa kapwa. Yung pag-ibig ang binibigay mo sa Kanya. Amen po ba? Ay nako, pagdating lamang sa ganyan, dami kong masasabi. Mga tao na apanakit sa akin. Yung mga tao gusto kong isumbong sa inyo. Pero sabi ng Lord, manahimik ka. Sabi ko, bakit? Ganyan ka rin nung araw eh. Ay, okay. Diba? Ikaw naman na makaranas. Okay. Tahimik na lang ako. Oy, sabi niya, Pastor, ano ka daw? Ganito din ginawa mo sa kanila. Totoo ba yun? O, diba? Papanting ng tenga ko. Kung anong pagkalaki ng ulo ko, siya rin pagkalaki ng butas ng ilong ko. Kung ano po sinabi nila, bahala na po kayo doon. Na? Kung yung paniniwala niyo, sinabi nila, okay na po yun. Yun lang sinasabi ko. Kayo po ba galit sa akin? Hindi ako galit sa iyo, pero yung grabe naman ginawa mo sa kanila. Okay. Sige po pala, wala po ako magagawa dyan. Panalangin na lang po ako. Ay talaga, dapat magising ka, Pastor.
Kawawa yung mga taong inano mo. Inalagaan ka nila. Alam mo, sinabi sa akin yun, sakit. Inalagaan ka nila, minahal ka nila, tapos ang iglap, tinanggal mo sila. Ayun po sabi sa inyo. Oy, ba't kasama nyo ba? Hindi. O, di tinanggal mo. Oo nga. Sige po, bye-bye. Hindi ko po na ikukwento sa inyo yan. Kahit sa inyo, hindi ko kinukwento. Pero, ang sakit. Ano sabi na Lord, manahimik ka. Ayun, nanahimik ako. Doon ko binuo sa balde. Ayun, yung balde bumalik sa akin. Anyway. Ngunit pagkatapos ninyo, mararanasan natin ang kapayapaan bunga ng matuwid na pamumuhay. Next. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Next, lumakad kayo sa daang matuwid. No? Huwag sa dating daan. Huwag doon. Lakad saan na tayo dataan? Sa daang matuwid. Amen. Upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal. Ang linaw niya, no? Sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So kung ayaw mo humingi ng tawad, okay, bahala ka na. Basta ako gusto ko makita ang Panginoon. Amen? Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob. Ulitin ko. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob. Ay, ba't galing ka sa pastor? Yung sama ng loob po sa inyo. Nagtatanim kayo ng sama ng loob. Huwag daw po tayo magtanim ng sama ng loob. Na dahil dito'y napapasama ang iba. 1 Peter chapter 1, verse 13. 1 Peter chapter 1, verse 13. Sabi ganon. Okay lang po ba, no? Puro tayo word of God, no? Nung isang araw, may nung Sunday, pagkatapos ko makinig sa message mo, may pinakinggan ako. Puro kwento. Puro kwento, sabi ko, ano ba naman itong pastor na to, kilalang kilala, pero binasa lang ang Bible, hindi na pinag-usapan. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Be alert, ha? Be alert. Ano rin ihanda natin? Mga isipan. Para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo. Maging mahinahon kayo! Kaya lubos na umasa sa pagpapal. Hindi ganun. No? Maging mahinahon kayo. Ano sabi ko kay Bongs? Di ba? Sabi ko, Bongs, pag nakita mo sila, iwasan mo na sila. Kasi yung mga taong yan, Doctors of Divinity, graduate yan na kung ano-ano. Tapos isang araw may makakausap sila, isang bata, na hindi nag-aral ng kung ano may magka-doctor. Tapos tinamaan sila. May mali silang nagaman. Tama ikaw, ayaw nila pumayag na tama ka. Kaya sasabihin nilang, ano sabi sa'yo? Uy, nagkakalat ka ng maling aral. Eto si doktor pa to, bahusay to, dating to. Pero ngayon, yung karunungan ng Diyos, ganun. Wow. Pag po kayo nakaranas ng ganun, merong nakikipagtalo sa inyo pagdating sa buhay na walang hanggan, ngitian mo na lang, pagpalain po tayo ng Diyos. Kung yan po yung paniniwala nyo, karapatan nyo po yan. Diba? Huwag nyo na lang po akong sabihan ng ganito, ganon. Okay na po ako sa paniniwala ko. Ganun lang. Mahal po tayong lahat ng Diyos. Amen? Pagtalikod mo, pinagpag yung paay, no? Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Kalma. Kalma. Saan ka punta? Road trip. Kalma. No? Kalma lang. Iyan mo sila. Minsan pag nag-ano ko ng mga reels, pinapatay ko yung sound eh. Kung ano yung mga lumalabas eh. Minsan magugulat ka na lang. No? Ayan, yung yung prank lagi. Basta, yung pasigaw. Ang ganda-ganda ng anak kong gano'n, maya-maya eh. I feel good. Biglang gaganon. Makikita yung mga tao, Pastor, ano yung pinapanood mo? Hindi ko pinapanood. Napunta lang doon. Minsan asawa ko sinasabi sa akin, Love, ano yung pinapakinggan mo? Ewan. Ba't pinakikinggan mo? Nanunood ako. Narinig mo yung sound? Ayaw nga, no? Sorry naman. Pero pag siya naman, hello?
Di ba kasi hindi mo sinasadya, no? Palala ng palala ngayon. Grabe, yung ginawa ni Satanas. Yung TikTok, no? Ito po, ha? Hindi ako magbabanggit ng pangalan, ha? Pero siguro naman, hindi tayo anihin ito. Meron akong napanood, kilalang pastor ito. Kilalang. Nag-TikTok, kasama yung mga leaders. As in, nag-TikTok talaga. Gulat talaga ako, sabi ko, ano to? Elevation worship pa yung kanta. Grabe, no? No, hindi po tayo ginaganon ng Panginoon. But please, sa mga nagtitiktok, bahala kayo sa buhay niyo. Bakit? Karapatan niyo yan, eh. Diba? Diyan makikita kung talagang Kristiyano ka, kung totoong nasa Panginoon ka. Do not conform with this world. Huwag makiayon. Amen po? Amen po? May nagsabi pa nga ayoko man gawin to, pero pinilit ako eh. Sumayaw pa rin. No? Maging mahinahon kayo. Okay. Next verse. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon. Ito na, Huwag kayong umayon sa masasamang na pagnanasa tulad ng ginagawa nyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Okay, last. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Kabanalan ba yun? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Okay, next. Malapit na po tayo matapos. Ano yun? 1 Peter 5:6. Sabi ganun, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Paulit-ulit lang tayo sa Bible. Kapag pinabasa, paborito ko ito eh. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit sinabing pasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, pag nasa iyo, tatakbo si Satanas. Amen? Pag nakita ni Satanas, ay sandali muna, hindi pwedeng pakialaman to. Hindi natin kaya to. Pati hindi mo kaya, payat-payat niyan. Payat nga yan, pero greater is He. Ano susunod doon? Greater is He. Greater is He. Hindi na lang susunod dito. Kasi Rene Plaka, greater is He. Greater is He than He that is in me, than He that is in... Ano ibig sabihin doon? Yun na yun. Pag-aralan yun na lang. Diba? Mas dakila ang nasa sa iyo kaysa yung nandun sa labas. Si Satanas. Wala kadakilaan yun. Amen? Ang dakila talaga ang ating Diyos. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Next. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. Bayaran na ba? Bigyan mo sa Lord. Pero kumilos ka, ha? Sabi ni Pastor, bigay ko daw kay Lord, bayaran na ng sa linggo. Sa isang araw, bayaran na ng ganito. Ay, matutulog ako, bahala ka dyan, Lord. Tama ba yun? Diba? Pagkatiwala ninyo sa Kanya inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ito na yung maging alisto. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. The more na ikaw ay nagpapakabanal, the more si Satanas ay gagawa ng paraan para yung kabanalan mong yan. Yung dati mong ginagawa, ibibigay niya sa yan. Yung dati mong kinaayawan, ibibigay niya sa yan. Yung dati mong kaaway, ibabalik niya sa yan. Kaya maging alisto. Be aware. Eto ka na naman, Satanas, wala ka na namang magawa. Na? Pinapaalala ko sa'yo. Palagi mong pinapaalala yung nakaraan ko. Papaalala ko sa'yo yung future mo. Doon ka sa dagat-dagatang apoy at hindi mo ako kasama dyan. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Masasabi mo ba kay Satanas yun? Masasabi mo ba sa kanya yun? Future mo doon sa dagat-dagatang apoy.
hindi mo ako makakasama dyan. At pag sinabi niyo sa'yo, sigurado ka? Oo naman. Paano ka sigurado? Basta. Basta, sigurado ako dyan. So make sure, oo naman. Dahil hindi ako gagawa ng gusto mong gawin. Amen? Mahal ko ang kapwa ko. Mahal ko ang Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang mga kapatid ninyo na mga katabi ninyo, maging sa ibang buhok sa panig ng daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siya pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Last, sa kanya kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Ito pa, mabasahin na lang natin ito. Kailangan ito basahin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. Minamadali niyo akong bagal niyo, ha? Nataranta na ang daliri. 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Tuloy-tuloy tayo hanggang verse 11. Sapagat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating na magnanakaw sa gabi. Tulog ang lahat, di ba? Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag lahat, biglang darating ang sakuna. No. So, ibig sabihin, huwag kang magpakakampante sa pagiging Kristiyano mo. Amen? Ituloy mo yung dapat mong gawin. Ituloy mo maging alisto ka. Huwag mong hayaan ang diablo na makagawa ng bagay, makapasok sa isipan mo at makagawa ka ng bagay na hindi kalulugod ng Panginoon. Hindi sila nakaiwas o makakaiwas sapagat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Hindi pa kami nakaranas mga lalaki noon, pero kayo, alam nyo na yun, di ba? Inaasahan nyo, magle-labor ka na. Pero 11 months na hindi ka pa nagle-labor. Pero bang ganun? Alam ko, nanay ko, 10 months yung kapatid ko eh. Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Sino po dito sa kadiliman? Sino wala na sa kadiliman? Sino mapuputi na? Wala. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na para magnanakaw. Amen po ba? Kasi ready tayo, dumating ang Panginoon anytime. Mag-rapture, anytime nang kunin ka ng Lord, ready ka. Amen po ba? Kaya pag tayo bumabiyahe, lagi, Panginoon, sa iyong mga kamay, ibinibigay ko at inilalagay ko ang aking espiritu. Ang aking espiritu. Ang aking buhay. Hawak mo ang aking buhay. Patawarin mo po ako. Amen? Patawarin mo po ako itong driver na ito. Bilis magmaneho, nakakagigil. Pero Lord, patawarin mo po ako. Ha? Naalala ko kahapon. Sorry. First time kong isakay si Liana na. Pagkagaling sa Porac. Ay nasabay kami sa malalaking truck. Convoy pa yung mga kala mo prosesyon. Eh di overtake dito, overtake doon. Nung una, saya-saya niya eh. Nakita niya, para na kaming ahas. Pagtingin ko, naka-seatbelt na. Oh. Naka-seatbelt na, hawak pa sa seatbelt. Gusto ko sabihin, para hindi ka matinag, hawakan mo yung tenga mo. Para may hawakan ka. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising. Sabi mo sa katabi mo, manatili kang gising. Sabi mo, naalala mo si Herman Moreno? Sabi mo, naalala mo si Herman Moreno? Walang tulugan? Ayun, namatay. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Amen po ba? Spiritually. O kailangan alert tayo, aware tayo na tayo hindi tayo magkakasala. Laging handa at malinaw ang isip. Hindi magulo, hindi nalilito, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Sabi nagkakasiyahan.
Ngunit dahil tayo'y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Ang focus po dito yung ating pag-iisip. Di ba? Ano sabi? Ang sabing ganon, magbago tayo. Bago yan. Ano nga? Hebrews 12, Romans 12:2 nga. Romans 12:2. Kasi yung linaw na pag-iisip yung pag-iisip ginamit Hindi kasama to, pero naalala ko lang, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So para magawa natin yon, mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip. Dahil ito magsasabi sa atin. Pag ito hindi magtugma sa gusto natin, wala, laglag tayo. No? Tama ba? Okay. Sige, balik tayo dun. Balik tayo sa 1 Thessalonians. Ano yung kanina? Dali, ilang minute. 4 minutes na lang yata ako. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pinili ng Diyos para parusahan. Sabi mo, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, tingnan kayo sa akin. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muli pagparito. Last verse, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay, last. 1 Peter chapter 4. May hilig ako sa 11 1 to 11. Ito na, last na po ito, mga kapatid. Chapter 4, verse 1 to 11. Ano nangyari? Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, so inaasahan ng Lord, ganun din tayo magtiis kayo man ay dapat maging handang magtiis. Amen? Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Amen po ba? Amen po ba? Pastor, hirap na hirap ako. Ay, salamat. Tumalikod ka na sa kasalanan. Ano bang ginawa mo? Nagalit ako sa kanya. Hala, kasalanan pa din. Okay? Kaya nga mula ngayon, ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapagkat sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hentil. Sino ba yung mga hentil? Yung mga makasalanan, tayo. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil sa pagsasaya, pag-iinuman, paglalasing na, pag-iinuman pa, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo sinisiraan nila. Hindi nyo ba napansin, mula nung na-born again ka? Yung mga kasama mo dati, no? Ala, itong taong to nabuang na. No? Si buang again, born again na siya. Diba? So mismo ang Panginoon, ikaw mismo, dati hindi mo kayang umiwas sa kanila. Pero dahil sa banal na Espiritu ay nasa iyo, amen? Kaya ang banal na Espiritu ay nasa iyo, dahil ang Espiritu mo ay muling bumalik sa iyo, dahil ang kayong kaluluwa ay muling ipinanganak. Amen po ba? So, maganda. Dahil iwasan mo na yung dapat iwasan. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangaral din ang ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ipaliwanag ko na nung araw yan. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Malapit na rin po tayo matapos, ha? Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip. Again, pag-iisip, amen? At upang kayo'y makapanalangin. So kailangan malinaw ang ating pag-iisip. Dahil pag ating pag-iisip ay magulo, magulo rin ang ating panalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Tingnan niyo ako. I love you. Okay lang yun, hindi niyo sabihin I love you. Sabi ng iba, plastic. At least orokan, matibay. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat
sapagkat ang mapagmahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Praise God. Sino po mapagmahal dito? Ayaw tumaas na kamay. Amen. Ulitin ko. Sino po mapagmahal dito? Sino mga sinungaling? Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Amen po ba? Ulitin ko. Ulitin ko. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Amen po ba? Mami, punta ako sa inyo bukas ha. Tama ang bigat ng loob niya. Pero mami, magdadala ako ng pagkain. O, tabilis ha. Okay na po ba dumalaw ako sa bahay niyo? Tama, wala sumagot. Mga plastic. Okay na po ba dumalaw ako sa bahay niyo? Napilitan. Lalaine, okay lang ba tama? Yan ang tao. Sabi ni Lalaine agad. Naniniwala ako sa kanya. Ayaw niya papunta sa bahay nila. Alam niyo bakit? Hindi siya nakatira sa bahay nila eh. Nakikitira siya doon sa Pampanga eh. Tandaan mo yan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Sino po dito may mga kaloob ng Diyos? Taas yung kamay nyo. Sino dito? Yung iba wala. Nung tinanggap mo ang Panginoon, may kalooban Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y mangangaral o tagapangaral? Hindi po. O di wag ka mangaral. Yung ba sabi? Ikaw ba'y tagapangaral? Pangaral mo ang salita ng Diyos. E paano yung hindi tagapangaral? Manahimik ka. Pangaral mo rin, amen po ba? Yung hindi ka man makapangaral, kwento mo yung buhay mo. Di ba? Yung pangit mong buhay na ngayon magandang-maganda na sa paningin ng Diyos. Amen? Ipangaral mo ang salita ng Diyos, ikaw ba'y tagapaglingkod? Nagsiserve ka ba dito? Sino gusto mag-serve? Alam niyo, ba't ako nasa mid? Kasi maraming dito magiging plastic eh. Sino dito gusto mag-serve sa Lord? O tama? Di ba? Ilan lang yung nag-amen. So lahat ayaw mag-serve sa Lord. Ito, makikita mo. Sino dito gusto mag-serve sa Lord? Oh, dumadami na. Sabi sa'yo, lumalabas na yung mga plastic. Woohoo! Mga plastic. Kalaw! Sino gusto mag-serve sa inyo, Kalaw? Masbate, sino gusto mag-serve sa inyo? Mag-serve na. Kaya ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng loob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan, magpakailanman. Amen. Palapakan natin ang Lord. Tayo po tayo. Tayo. So, naintindihan po natin na kailangan po natin maging alisto. Amen? Anytime po, darating na po ang Panginoon. And hindi man dumating ang Panginoon, at least maabutan ka niya na hindi ka nasa gitna ng kasalanan. May mangyari man sa atin, heaven tayo. Amen? Amen po ba? Dahil doon sa sinasabi niyang, kayo'y magpaabanal sapagkat ako'y banal. Amen po ba? Ang Diyos natin ay banal. Amen? Ang Diyos natin ay banal. Kaya tayo magpaabanal. Sige po, pigit tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa salita mo. Salamat po sa lakas, sa encouragement, sa glory mo, sa kaluwalhatian mo, sa kapangyarihan mo, sa kapatawaran mo, sa karunungan, pinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Lord! Salamat sa pagpapala mo sa araw na ito at hanggang sa darating pang ibang mga linggo na magkikita-kita kami. Salamat po, Panginoon, sa banal mong dugo. Pinupuri ka namin. Lord, muli, balutin mo kami patuloy. Balutin mo kami ng banal mong dugo. Upang kami ay laging malinis, malinaw, mahinahon ang aming pag-iisip, Panginoon. Upang sa aming pananalangin, madinig mo kami. Upang sa aming pananalangin,
mapakinggan ka namin. Upang sa aming pananalangin, magampanan namin ang pinapagawa mo sa amin, O Lord God. Lord, salamat po sa buhay na walang hanggang pinagkaloob mo sa lahat ng narito, O Lord God. Salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa spiritual, physical, financial, na pagpapala mong pinagkaloob na sa amin. Salamat, Panginoon, sa church, dito sa church. Ikaw ay naghahari. Ikaw ang naghahari. Ang pag-ibig mo ang siyang nag-uumapaw dito sa amin. Damang-dama namin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin. Salamat sa salita mo. Salamat sa pagpapaalaala mo. Salamat sa pagtutuwid mo. Kami ay tunay na mga anak mo. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming dalangin. Amen. And amen.